Welcome to our vlog! I-share namin sa inyo ang naging road trip namin recently sa North Luzon Loop. It took us 12 days na maikot ang ilang mga tourist destinations sa North Luzon. From Muntinlupa, nagpunta kami sa Baguio, Sagada, Banawe, Bigan, Pagudpod, Tugigaraw, Baler. Nag-stop over din kami sa Angeles City at kinabukasan sa Mapanuepe Lake, then sa Bataan, Bulacan, at balik sa Muntinlupa. So hi guys, kami ay papuntang norte, papunta sa Baguio yung gano'n. Tapos time check, 4:01 na. Ayan. Maaga kami nga alis kasi baka traffic. Punong-puno ng gamit ang sasakyan namin. Dala kasi namin ang buong bahay. Okay, so yung first stop daw namin Baguio. Baka matulog pa ako dito kasi inaantak pa ako tapos pinatay pa ni Daddy yung ilaw. Okay na? Yan. Let's go! Pero daan muna tayo sa gas station. Okay, so nag-full tank tayo para meron tayong starting point dito sa Muntinlupa para makompute natin kung magkano magagastos natin dito sa ating North Luzon road trip. So as of now, ayan ang kilometer reading. So i-record din natin pagbalik natin dito sa Muntinlupa. Mula sa aming bahay sa Muntinlupa, aabutin ng mga 4 na oras ang biyahe papuntang Baguio through Cannon Road. Kaya inagahan namin ang pag-alis para may activity pa kami magawa today sa Baguio. Game na! Marami na rin magagandang tanawin sa may Asitex pa lang. Okay, exit muna tayo dito sa gasolinahan at mga pag-almuchaw. Full tank na ang mga tiyan. Ready na ulit magbiyahe! Sa Cannon Road kami dumaan papuntang Baguio. Ang Cannon Road kasi ang pinakamabilis na route papuntang Baguio. Sa daang ring ito madadaanan ang kilalang Lion's Head ng Baguio. At sa wakas, narating na rin namin ng Lion's Head. Hindi ko maramdaman yung legs ko sa sobrang halay ko sa kotse. At syempre, hindi rin namin papalampasin ang kakaibang taho dito sa Baguio, ang strawberry flavored taho. Meron din silang ube flavor. Salamat kuya. Sana maubos lagi ang taho mo. So, ayun. Kakagaling lang namin sa Lion's Head po yun, di ba ma? Yun. Meron silang strawberry na taho. Yung kay mami ube siya, pero hindi ako mahilig sa ube. Personally. Yan. Ito natin.
Tamis siya. Hindi siya yung maasim. Dumaan muna kami sa SM Baguio para bumili ng SD card para sa action camera na dala namin. Doon na rin kami nag-lunch kasi gutom na daw si Mami. Papunta naman kami ngayon sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. May 5 pesos per head na entrance fee dito. Hindi lang strawberries ang tinatanim dito. Meron ding mga gulay na mura mo lang mabibili. Siyempre, hindi pa lalampasin ng mga bata ang strawberry picking. Tapos na kami mamitas ng strawberry. Na kay kuya siya. Excited na si kuya kainin eh. Daddy, magkano po ulit yung 1 kilo na ano po namin? Pagka ano ka, strawberry picking, 700 per Pag kilo. strawberry picking daw, 700 per kilo. Yun. Marami ring iba't ibang produkto ang mabibili dito gaya ng strawberry wine, strawberry jam, mga souvenirs at iba't ibang mga pampasalubong. Bumili rin kami ng Kingberry Strawberry. Sa bundok daw ang mga ito galing. Siyempre, hindi mawawala ang strawberry flavor na ice cream. Wow, nilibre ako ng ice cream. Napagod kami sa strawberry picking, so yun, nag-ice cream kami. Teka, sasakay na ako kotse. Sheesh. Ayun, sumakay na ako ng car. Ayun, para makaupo.
Ang lasa niya. Kat naman. Lasa siya yung totoong strawberry. Like, wala siyang kahalo. Like, yung gatas lang, syempre. Wala na yung asukal. Next stop, Mines View Park. May 10 pesos each na entrance fee dito. Matatanaw dito ang scenic view ng mga bundok at kagubatan, pati na rin ang Itogon's Abandoned Mines na kilala rin sa tawag na Balatok Mines. Pwede rin ditong magpa-picture, suot ang traditional Igorot clothes. Medyo maraming tao nung dumating kami, kaya hindi na rin kami masyadong nagtagal. At marami rin ditong tindang mga souvenirs. Ano? Ito. Papado? Makulit ka. So, ayun guys, kakagaling lang namin sa Mines View Park. Kita mo kung nandyan. Ayan, kita mo ako sa salamin nag-vlog. Kita doon. May mga pinili ako doon, pero hindi yata ako nakapag-record kasi naghahanap talaga ako ng pasalubong. Ayan, yung maingay doon si kuya lang yan. Ayan. So, may mga friends kasi ako sa school. Ayan. Plastic na lang yun nandito. Hindi siya nawala. So, ito sa akin. Teka. Ayan. Letter L. Tapos ito. Pwede ba ako mag-drop ng name? Kay K. Pag pumayag na lang siya, saka ko ilalagay. Ayan. Tapos ito kay C. Maliit siya. Ay. Ayan. Hi guys, good morning. Nakapagbihis na kami ni Kuya. Andyan siya sa kama pero hindi ko siya mapakita. Kasi nagre-relax lang siya kasi yun. Si Mami at Daddy magbibihis pa sila. Yung next stop namin ay sa PMA. Time check ay 6:11. So ayun, nasa kotse na kami. Dadaan daw muna kami sa The Mansion bago kami mag-PMA. Sobrang lamig ngayon. Like, halos hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Vitamins. Vitamins? Ah, yun lang. Mag-vitamins muna daw ako. Yan. Bye-bye. Ang The Mansion ay itinayo noong 1908 bilang opisyal na summer residence ng American Governors Generals. The house was badly damaged during the Second World War pero nirebuilt noong 1947. Sa tapat naman ng The Mansion ay ang Wright Park. It was named after American Governor Luke E. Wright. Maraming puno dito. Pwede kang maglakad-lakad, mag-jogging, at mag-horseback riding. So, nakadaan na kami sa The Mansion. Nakapag-picture na din kami.
Eto, nilalamig ako sobra. Hinirang ko na yung jacket ni Daddy kahit naka-long sleeve ako. Ayun. Dadaan kami sa Camp John Hay bago kami mag-PM. Ang Camp John Hay ay itinayo ng mga Amerikano noong 1903 bilang pahingaan at puuk-libangan ng kanilang mga sundalo at empleyado. Morning po. Apat. Saan ang main nito? Main na yung pinaka-main attraction ng Camp John Hay? Oh, sa taas. Diretso ito, tapos may paakyat doon. Sa kaliwa, diretso. Basta diretso nyo ito. Salamat po. May patas doon. Salamat po. Sa kasalukuyan, popular ang kampo na ito sa mga turistang nagpupunta sa Baguio. Papunta naman kami ngayon sa Philippine Military Academy. Ang Philippine Military Academy o Akademya Militar ng Pilipinas ay itinatag noong December 21, 1936. Ito ang paaralan ng pagsasanay para sa mga magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines. So ano guys, nasa PMA na kami. Nag-register na lang si Mami. Basta andun siya. Yan. Hanapin mo ko. So, ayun. Ang laki-laki ng PMA. Yun yung grandstand. Wala silang parade ngayon kasi meron silang event. Barrio Fest. Fiesta. Yun. Kakalabas lang namin ng PMA. Meron akong biniling souvenir. Tuwang-tuwa ako dun kasi ang cute-cute niya. Dito. May malaki dun kaso ang mahal. Tatlo yung bibilin ko kasi basta tatlo kami dun. Tatlo kami magkaka-friends, gano'n. Pasalubungan ko sila. Cute to. So yung sunod naming destination ay sa Botanical Garden. Nagkikigil pa rin ako sa kanya. So, ayun guys. Nasa Botanical Garden tayo. Kita mo naman dyan. Ang daming mga halaman. Yeah. Ay, hindi ang kalong po dyan. Dito dapat umupo. Ano lang upuan? Yeah. Yun o. Daming upuan.
Pasukin naman natin ang Japanese tunnel dito sa Botanical Garden. What's this, dead end? Uy, mainly ko. Oh, ba't ako natatakot? Natatakot ako eh. Hala, may lumabas. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Padilim kasi ng padilim eh. Ang ganda kasi dito sa kuweba eh. Padilim ng padilim. Natatakot ako. Balik na tayo doon. Dapat ang utot para kulog na kulog. Daddy strikes again. Ang kulit mo po, Dad. Pero okay lang, nawala naman takot. Bakit may ano? Kainan muna. Ang sunod namin pupuntahan ay ang Picmar Heritage Lodge and Camping Grounds na nasa pinakamataas na lugar dito sa Baguio. Malapit ito sa dalawang communication equipment na nasa tuktok ng bundok. Kaya yung tuktok na yan ang aakyatin namin. Sobrang taas ng lugar, mahahawakan mo na yung ulap. Amazing! Sa ulap na kami. Hagdang pala yan. Ay, hindi. Iba pa yan. Hagdang pala yan. At sa wakas, natatanaw na namin ang dalawang communication equipment. Ibig sabihin, malapit na kami sa Picmar. Paliko-liko rin ang daan dito kaya kailangan talagang mag-ingat. May mga nadaanan rin kaming mga kalsadang nagka-landslide at kasalukuyang ginagawa. Welcome! Picmar Heritage Lodge at napaka taas. Talagang hindi pa akala ko tapos na eh. Talagang umakit po eh. At narating na rin namin ang aming tutuluyan ngayong gabi. Ito ang top view ng Picmar Heritage Lodge and Camping Grounds. Ito ang pinakamalaking camping ground nila. May mas maliit din silang camping ground na madalas ginagamit sa mga reception sa kasal at iba pang okasyon. Sa bandang likod nito ay camping ground din na malapit sa gilid ng bundok. Dito namin napiling magtayo ng tent kasi makikita daw dito yung napakagandang sunset at overlooking sa West Philippine Sea. May ship! Philippine Sea. This is West Philippine Sea po yan. Pagka Kaya lang wala. natakpan. Pero mga pakaganda niyang... Dagat po yung nabig. Yes. Oo. Dagat. West Philippine Sea. Ano, yung isa... Dito ang ay ano yan yung ceremony ni Jonathan. Dito ang ano. Kasi gusto niya sunset sana overlooking West Philippine Sea. Pero I disguised din, sabi ko, kasi we cannot predict the weather. Matatakpan din yan, kako. Ay, tama. Gawin nyo morning na lang. Ang Picmar ay 2 minutes away sa famous na sitio sa lugar na ito, ang Sitio La Presa.
Dito shoot ang teleseryeng Forevermore. Nag-shoot din daw ang cast at staff ng Forevermore sa bandang baba ng Picmar. Matatanaw rin mula sa Picmar ang dalawang higanteng communication equipment. Hi guys! Nandito kami sa camping site namin. Nagsiset up na sila ng tent doon. Yan. Wala akong ambag. Charot. Siyempre may ambag ako, yun no. Mamaya na po ulit name ng campsite na to. Picmar Heritage. Yan. Picmar Heritage daw yung tawag sa campsite na to. Tapos, yan, may mga kambing doon. Ito din ay yan. Maganda yung view dito. Hindi lang halata sa camera kasi against the light. Against din siya sa akin. Tingnan mo ba naman mukha ko? Ayan. Tulungan ko muna sila. Naka-plastic gloves ako kasi kakain kami. Ito ko po kayo pakita. Manganta. Oh, ang lamig! Sobrang lamig. Nanginginig ako dito kahit tumabi ako dun sa apoy. Ayan. Ang lamig pa rin. Hindi na pa ako nanginginig. Oh, pampainit. Pakalamig din eh. Mga pre, sobrang lamig talaga dito. Buti na lang may bonfire. Katalang ito eh. Siya, kami matutulog na. Kita-kits na lang ulit bukas. Good night. Good morning! Andito pa rin kami sa Picmar Heritage Lodge and Camping Grounds. Ang ganda ng tanawin dito. Tahimik at napaka-presko pa ng hangin. Ganda ng sunrise. Kitang-kita na rin ang West Philippine Sea. Yung kapatid ko tulog pa, so ako na muna mag-update sa inyo. Masarap yung tulog ko kagabi. Para kang naka-aircon kasi malamig. Tapos, ayan, si mom and dad nagsastart na magligpit, preparing for our next destination. Mataas talaga ang natatayuan ng Picmar. Kaya dapat nasa kondisyon ng sasakyan bago magbiyahe. Game na ulit! Excited na kami sa susunod naming pupuntahan. Ang Sagada! Let's go! From Picmar, nasa more or less 5 oras ang biyahe papuntang Sagada. Daan muna ulit tayo sa gas station. Ito bali ang first refuel namin. Naggas ulit kami kahit may 1/4 pack. May harap nang maubusan sa gitna ng bundok. So, andito na tayo sa Tublay, Benguet. Matapos tayong umikot-ikot sa Baguio. Ito, 1/4 na lang yung gasolina. So, magagas ulit tayo ng full tank. Papunta na tayo sa Sagada.
tanawin. Hindi lang namin makuhanan ng maganda kasi umaandar ang sasakyan, pero napakaganda ng bandang baba. Nasa Halsema Highway at of Benguet na kami. Ito ang former highest point ng Philippine Highway System. Ang bagong highest point ay nasa Tinok, Ifugao at 7,968.07 feet or 2,428.66 meters above sea level. May mga tindang succulent din dito. Kaya mga plantitos and plantitas, kung within the area kayo, daan na kayo dito. Tsak papakyawin nyo ang mga halaman dito. Ang mura lang kasi, 20 pesos ang isa, magaganda pa. Ayun guys, nandito tayo sa initan na malamig. Ganda ng view. Actually, hindi pa ito yung view deck. Nanggaling na kami doon. Ayan, yun pala. Tapos, papunta na kami ng Sagada. Kakain lang kami dito. Ito ang view deck na wag niyong palalampasin. Kasi pag lumampas kayo, atras pa kayo. The best talaga ang tanawin dito. Ibang-iba talaga pag personal mong nakita ang mga tanawin. Parang wala na kaming masabi during our travel, kundi, wow, ang ganda! Walang word na makakapag-describe. Speechless ka na lang at gusto mo na lang enjoyin ang nakikita mo. Hindi mo rin may paliwanag yung pakiramdam, basta amazing talaga. Narating na namin ang Mountain Province. Sasalubong sa'yo dito ang imahe ni Mama Mary. May mga landslide ulit kaming nadaanan papuntang Sagada. Dahil daw ito sa nagdaang bagyo. Minsan, kakabahan ka talaga. Pero madalas, maaagaw ng magagandang tanawin ang atensyon mo. Daan muna tayo sa Upside Down House. Baliktad yung bahay. Baliktad yung bahay. Ito ang isang Wow Cafe by the Clouds. Mas maraming nagpupunta dito sa umaga kasi may sea of clouds. Maraming souvenir. Ito
Ito, daming magnet doon. Tapos, may necklace din. Yung mga damit din doon. Napakaganda dito sa Sagada. Maraming puno at presko ang hangin. Una namin pinuntahan ang Sagada Municipal Tourist Information Office para mag-inquire at magpabook na rin para sa activity namin bukas. I-explore namin ang Sumaging Cave. May guide fee na 800 pesos at 400 pesos na shuttle fee for a total of 1,200 for a group up to 5 packs. Sa Sagada Igorot Inn kami nag-check-in. Bukod sa walking distance lang ito from Tourist Information Office, meron din siyang sariling parking. May katapat rin itong kainan. For the night sa Sagada Igorot Inn. Meron 3 kama, tapos ayan, bintana. Napakalamig. Malamig na. Tapos may CR na din. Tapos yun, mga hanger na dito. Main character. Ay. Tapos yan. May Bible. Kasi mabait ako mo. Kaya ba? Yan. Bibigyan na sila ng soap, ng toilet paper, and towel. Yan. Yung CR ay may heater, of course, kasi sobrang lamig. Yan. Bye-bye. Ayun, dito na kami sa Sagada. Iikot-ikot lang kami dito, tapos babalik na kami dun sa pinapagstayan namin. Simbahan ba yan? Simbahan daw. Opo. Sagada Parish Center. Lamig. Ano masasabi, Mama? Ang masasabi ko, sobrang lamig. Pero sobrang ganda rin dito. Yan lang. Dami na mo nasabi. Babalik muna kami sa Sagada Igorot Inn para makapagpahinga at makapag-relax. Kailangan namin ng energy para sa pag-explore namin sa Sumaging Cave bukas. Good night! Magandang umaga! Magre-ready na kami sa adventure namin today sa Sumaging Cave. Nag-meet kami at ang naka-assign na tour guide sa amin sa Municipal Tourist Information Office ng 8 AM. Pupuntahan na namin ang shuttle service na sasakyan namin papunta doon. Game na! Nasa tapat nito ang daan papunta sa kuweba. Pwede muna kayong mag-CR dito bago kayo pumunta sa Sumaging Cave. Dito na rin ang pinakahintayan ng shuttle service na susundo sa inyo
pagkatapos ng activity sa kuweba. May man-made na hagdan pababa sa bungad ng cave. Good morning, sobra. Kailangan muna mag-register bago pumasok sa Sumating Cave. Ito na ang bungad ng cave. Mapapansin agad ang signage na ito. Just to add, bago tayo pumasok sa cave, wear a sturdy pair of sandals with a good grip. Magsuot din ng komportableng damit at higit sa lahat, makinig sa inyong tour guide. Minto muna kami saglit kasi kailangan iset muna ng tour guide namin ang gagamitin namin lang para sa loob. Merong mahigit na 60 caves dito sa Sagada. Ang Sumaging Cave ang pinakamalaki at pinakapopular. Alam mo yung nailaw na yun? Yun. Tela yun. Mantel. Alam mo kaya wala na. Si Garcia laging brown out dati. Ganyan ang gamit eh. Start na tayo! Maririnig mo ang mga paniki pagpasok sa kuweba? May paniki po dito? Uy. Mas nagiging matarik na ang trail kaya kailangang magdahan-dahan. Etong part na ito daw yung pinaka-steep na trail dito sa loob. Kailangan ng dobleng pag-iingat kasi malalim ang bangin na nasa gilid nito. Nakarating na rin kami sa baba. Mararamdaman mo na lumalamig na ang kapaligiran. Sa tansya ko ay nasa 3 to 4 story building ang taas mula bungad hanggang dito. Sa part na ito, the tour guide will require you to remove your footwear. The limestone rocks look smooth, pero ang surface niya ay parang sandpaper. Hindi ka madudulas. The rock formations that resemble common ferns are the highlight of this unforgettable adventure. Ilan sa mga ito ay ang elephant's head, pregnant belly, chocolate teeth, molar teeth, crocodile's teeth, tortoise, king's curtain, at rice terraces. Pwede ka rin lumublob sa malamig na tubig dito. Sige lang po, mami. Baba pa mo. It is said that Sumaging Cave is the deepest cave in the Philippines. Ang lalim nito ay nasa more than 500 feet. Nausok yung mukha ko. Pauwi na kami. Kaka-explore lang namin dito sa Sumaging Cave. Nakakapagod din. Nag-slide ako kanina. Yan. Nabalik na kami. Pabalik na ulit kami sa taas. Isa na naman challenge ang paakyat. Mataas po. Yan. Yan, malapit na tayo. Whew. Nakakita na ako ng liwanag. Kulang sa vitamin gin. Kaya hinihingal. Ayun na. Nakikita ko na ang kapatagan. Balikan natin na nakaraan. Galing kami doon sa doon. Nakalimutan kong tanggalin. Dito na kami sa labas. Third
Nakakalimutan ko yung belt bag ko, pakabalikan niya. Doon sa pinakamalalim. If you're planning to visit Sagada, then you should try this. It's a great experience and you should not miss it out. A visit to Sagada won't be complete without trying spelunking in Sumaging Cave. Short course caving ang package na kinuha namin. This activity is good for beginners. Pumasok kami ng Sumaging Cave at around 9 a.m. at lumabas kami ng around 11:30 a.m. Babalik muna kami sa Sagada Igorot Inn para maligo at magpalit ng damit. Hi guys! Nakapag-base na kami, kakatapos lang namin i-explore yung Sumaging Cave. Pupunta sana kami sa Hanging Coffin pero may ililibing daw, kaya hindi pwede. So ngayon pupunta na kami sa Banawe Rice Terraces. Nasa 2 hours ang biyahe from Sagada to Banawe. May mga nadaanan kami magagandang ilog. Landslide spotted. Pero na-clear naman ang daan. May waterfall din at ilang maliliit na terraces. Medyo may ambon nang nasa bandang taas kami ng bundok. Foggy. Halos zero visibility ang kalsada. Mahirap mag-drive lalo na't paliko-liko ang daan. Kaya nagdahan-dahan kami. Halos wala rin kami kasabay o kasalubong na ibang sasakyan. Mahirap kung magkakaberya. Nandito na kami sa view deck. Thanks God at hindi naman kami nagkaaberya sa kalsada. Pwede kayong magpa-picture sa mga locals dito. Thank you po mga lovable lolas! Nakaka-relax ang view. Isa lang ito sa maraming rice terraces dito sa Ifugao. Dediretso na kami sa Hiwang Native House Inn and View Deck. Gusto naming ma-experience na matulog sa native house. Plus, maganda rin daw ang view doon. Nakita po kami na. Salamat po. Oo. Kami, unang tayong gamit. Ano? Mamaya na po. Mamaya na. Foggy nang dumating kami kaya hindi namin makita ang view. Sayang. Medyo mataas din ang kinatatayan ng mga native house. Kaya pala nagtanong si Lola kung baka may dadalhin kaming gamit. Dapat pala, dinala na namin. Good night for now. Sana bukas wala ng fog at magpakita na magagandang view. Good morning. Dito kami natulog kagabi. Sarap ulit ng tulog ko.
Makikita sa may pinto ang house rules. Hey guys, kakaligo ko lang. Yung tinulugan namin, tawag dito ay native house. Magre-ready na kami para sa next destination namin. Inaantay ko na lang sila bago ayos sila. Dito sa tabi ng native house ay ang bonfire place kung saan kami nag-bonfire kagabi. Ang good news, nagpakita na ang magagandang view from the native house na pinagstayan namin. Ready na kami for our next destination. We always pray bago kami magbiyahe. For today, it's Sturdy's turn to lead the prayer. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga blessings mo po sa amin. Please give us more blessings po. Marami na po kayong binibigay sa amin, but please give us another wonderful day and please make our next few weeks of vacation a great experience. Lord, please alagaan mo po kami sa paglakbay namin papunta sa iba't ibang lugar po. Ilayo niyo po kami sa sakit o sa kapahamakan po, and please keep us happy. Thank you so much for everything in your name. Nasa 6 hours ang biyahe mula sa Banawe papuntang Bigan. Hindi pa kami nakakalayo, may naspatan na agad kaming magandang tanawin. Sea of Clouds, ang ganda! Nakikihalubilo na naman kami sa ulap. May nadaanan din kaming tunnel. May rough road din sa bandang Utukan. Nadaanan rin namin ang mga ito. Nakakuyutiks pa eh. Pati kalsada na unti-unti daw lumulubog. Dito sa Tadjan Mountain Province, bababa na ito ng Mountain Province kasi punta na tayo sa Kapatagan sa Bigan. Bababa na tayo ng bababa. Habang tayo pababa ng bababa, dito sa ating baksyon, kami na may pataba ng pataba. Nasa regional boundary na kami between Mountain Province at Ilocos Sur. Kung makikita nyo dito, pagkapapunta po kayong Carino, nakaiba na po bundok, parang mountain. Habang bumabiyahe kami sa kalsada na ito, para kang papalapit ng papalapit sa isang napakalaking picture ng bulubundukin. Ang maganda, kaharap mo talaga, hindi siya picture lang. Napakahaba ng biyahe namin,
Pero hindi ka maboboring sa dami ng magagandang tanawin na makikita mo. Ayaw mo ring matulog kasi baka may mamiss ka. Nandito na kami ngayon sa MacArthur Highway. Nakalampas na kami sa taas-baba ng bundok. Third. What's that? Nakasakali. Medyo na-miss na namin ang dagat. Hi guys, kakagaling na namin sa pharmacy. Malapit na kami sa vegan. Yung binili namin doon sa pharmacy is vitamin C kasi naubos na. Ngayon naman nagpapagasto si Daddy kasi ubos na. Paiyak na siya. Okay, nagpapultangkuli ako dito sa Santa Maria, Ilocos Sur kasi hindi ko alam kung may mga gas station pa doon. So ito yung padalawa kong full tank. Ito yung presyo. 2,920. Okay. Dagat pala papunta dito sa Bigan. Mula sa bundok, nasa dagat na tayo. Kanina kami naka-jacket, ngayon may magtutupis. So lang. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Picture muna ulit. Bago kami maggala, dadaan muna kami sa tutuluyan namin tonight sa West Court Inn para makapagpahinga muna. Mas maganda rin daw maggala dito sa Vigan sa gabi. After makapagpahinga ng ilang oras, gala na kami. Hindi pa namin natatry ni Kuya ang sumakay sa kalesa, kaya itatry namin ngayon. Papakainin pa kami. Happy birthday, Kuya! Birthday pala ni Kuya eh. Papakainin pa kami. Sa Shakey's, talit sila na. Ganito ang Kalye Crisologo sa gabi. Medyo maraming tao ngayon. Baka bumalik ulit kami bukas ng umaga para mas magala namin ang lugar. Nakapanood rin kami ng musical fountain sa May Plaza. Halos lahat ng buildings dito ay may sinaunang design.
guys, kakanood lang namin nung musical fountain with lights. Nag-enjoy naman kaming lahat. Kakagaling lang din namin sa Calle Crisologo. Ngayon naman, naghahanap na kami ng makakainan. Gutom na si Daddy. Dito raw kami makakahanap ng bagnet, bigan longganisa at Ilocos empanada. Kaya tara, kain na tayo. Hi guys! Sumuli ako cotton candy. Pauwi na kami sa tutuluyan namin ngayon. Asan yung kotse? Asan? Asan? Dun ba? Hi guys! So, dito kami nag-stay for the night. Meron ditong TV. Yan, yung isa pang kama kasi wala na yung duplex na kwarto. Kaya, nag-extra bed na lang kami. Yan yung kama. Isa pa. Tapos, may aircon dito. May telephone. Dito kung ano man. Wala akong ano na lang dito. A few moments later. Yan. Ayun. Yung CR, hindi natin nabubuksan kasi andun pa siguro. Gamit lang. Hinihintay na lang namin sina Mom and Dad na makapag-booking. Babalik kami ngayon sa Calle Crisologo. Ito nga pala yung Calle Crisologo. Yon, Crisologo. Marami dito mga ancestral houses. Sikat na street po ito sa Vigan. Kaso yun, nasira po ng lindol. Pinapaayos po sa ngayon. Tara, gala na tayo. So, ano guys? Papunta talaga kami sa Pagod Food, pero gusto namin makita kung ano yung itsura ng Calle Crisologo pag umaga. Pero for me, mas maganda siya pag gabi. Mas maraming ilaw. Kaso mas maraming ang turista sa gabi kasi mas maganda nga sa gabi. Naglakad na lang kami this morning para maka-record kami ng maayos kasi kapag pag nakasakay kami dun sa may kabayo, hindi kami tawag, nalimutan ko na. Yan, pag-Kalesa. Pag nakasakay kasi kami sa Kalesa, bumpy yung road, kaya hindi namin ma-record ng maayos. Hindi mawawala ang mga bilihan ng souvenirs at mga pampasalubong. Mukhang gagastos na naman itong mga batang to ah. Nakaw, matamlay ng bag na rin. Ang Calle Crisologo ay may more or less 150 na bahay na bato. Ito ay ipinangalan kay Don Crisologo na kilala at ginagalang sa lalawigan bilang isang manunulat at politiko. Sa paglipas ng panahon ay nakilala ang Calle Mena Crisologo o ngayon ay tinatawag na Calle Crisologo. Ito ngayon ang pangunahing atraksyon sa Vigan City. Ito yung kabilang dulo ng Calle Crisologo. Babalik muna kami sa plaza ng Vigan para tikman ang Ilocos empanada. Ang haba kasi ng pila kagabi kaya babalikan na lang namin ngayon.
Masarap din daw ang okoy dito kaya itatry na rin namin. So, ayun guys, titikman namin yung empanada ng Ilocos. Tsaka ano po ulit doon? Okoy. Okay. Ayan na. Ano lasa? Authentic. Authentic. Taste na. Ikaw, kuya. Dito pa natin. Hindi pa na natitikman. Itong okoy, tikman natin. Nagre-record muna ako bago ako kumain. Napakasarap. Sarap daw. Dahil masarap, napa-round 2 kami. So ngayon nasa Ilocos Regional Museum Complex kami. Ito ang bahay ni Padre Burgos. Bawal kumuha ng video sa loob kaya pictures na lang ang ipapakita namin sa inyo. Ito ang makikita sa first floor. Ito naman ang nasa second floor. Nandito tayo sa dating provincial jail ng Ilocos Sur. Kinonvert na ito sa museum. Sa taas nito ay matatagpuan ang silid kung saan ipinanganak si former President Elpidio Quirino. Ang kanyang ama ay naging jail warden dito. Makikita rin dito ang ilang gamit ng former president. Bago kami magbiyahe papuntang Pagudpod, daan muna kami sa laundry shop. Marami na kaming tubal, kaya magpapalaba muna din eh. Naabuti na more or less 3 hours mula Vigan papuntang Pagudpod. Dadaan na rin kami sa ibang tourist spots na madadaanan namin papuntang Pagudpod. Dito kami ngayon sa St. Agustin Church in Ilocos Norte, Paway. Ang San Agustin Church o Simbahan ng Paway ay napabilang sa listahan ng pamanang pandaigdig ng UNESCO noong 1993 dahil sa natatanging arkitektura nito. Ang mga dingding nito ay gawa sa malalaking koral na bato. Mahigit 300 taon ang simbahan mula nang itinayo ito noong 1710. Maubot ko yung avocado, yun yung nauna eh. Kasi lasa ng avocado. Manilang na. Ito po, dragon fruit. Sa ice cream. Sa kala. Kuya, ano po? Hi, Kuya Badong. Ang tilapot ng ice cream sa bawah. Yung discount. Bakit sa Sanjong may discount sa ice cream mo? Oo. Estudyante yung dalawa. Estudyante ko ba? Dumaan na rin kami sa Paway Sand Dunes.
Next destination, Malacanang of the North. Hi guys! Andito tayo ngayon sa Malacanang of the North. Pasyalan lang natin. Tara! Ang Malacanang of the North ay ginawa noong 1977 bilang opisyal na tirahan ni dating Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya tuwing bibisita sila dito sa Ilocos. Sa ngayon, ito ay isang national park and museum sa Paway, Ilocos Norte. Dapat pala ganitong kalaki ang kama namin para miski sipahin ako ay nasa kama pa rin. Next stop, Bangi Wind. Ano kang pagkakabagal ng truck na rin? Nahihilib ng tiyan ko eh. May nadungaw na. Ma-overtingan na nga. Bakit mahangin dito? Ba't mahangin dito? Bakit? Ay tingnan mo, kalalaki na electric fan. Kadami pa. Pagod-pud na. Pagod at pudpud na ang bulsa. Ginutom kami agad kaya kain muna. Papunta na kami sa tutuluyan namin ngayong gabi. Umikot-ikot din kami sa area, kaya gabi na nang makarating kami sa beach resort na tutuluyan namin. Umaambon din, kaya magpapahinga na kami sa room namin. Tsak na masarap na naman ang tulog namin nito. Bukas na ulit. Good night.
Good morning! Andito kami sa Saud Beach ngayon. Maaga pa lang, namasyal na kami sa tabing dagat. Enjoy na enjoy si Dad at Kuya sa paglalangoy kahit malamig. Ang ganda kasi ng dagat dito. Malinaw ang tubig, puputi rin at pino ang buhangin. May mga windmills din sa paligid. Pagkatapos namin makapag-relax at makapag-swimming sa dagat, naghanda na kami for our next destination, ang Tugigaraw. Aabuti na more or less 4 hours ang biyahe from Pagudpud to Tugigaraw. Nadaanan namin ang Patapat Bridge. Ang Patapat Bridge ay isang elevated road over 30 meters above sea level. Nasa 1.3 kilometers ang haba nito. Ito ay itinayo noong panahon ni former President Ferdinand Marcos at nakompleto at pinuksan noong October 1986. Ito ang nagko-connect sa Maharlika Highway papuntang Cagayan Valley Region. Ay hinay-hinay muna din at napakaputik. Baka magbila Inabot na kami ng tanghalian sa daan kaya kain muna. Gas station muna ulit para makapag-refuel. Okay, patatlong gas na natin dito sa may Tugigaraw. Although nag-gas up uli ako ng 1/4 na lang kasi hindi ako nasasakit sa empty. So ang kilometer natin ngayon ay 125,011 kilometers. 2560. Hi guys, nandito kami ngayon sa Dash Hotel. Tapos, punta lang tayo sa kwarto na pinaging kaya namin rin. Yun kayo. Nagtatawa ko para kung anong galing sa future. Yan. Hindi natin yung card dito para may ilaw. Yan. Yan. Camera number 1, camera number 2. May TV, adjustable siya. Yan. Sayo ko galawin. Yan, may salamin. Cabinet sa taas, cabinet sa baba. Makunat. Hindi ko nabubuksan. Baka masira ko pa. Yan, may lamesa. Yan, yung mga kung ano-anong nilagay nila. Siyempre alam ko kung ano ito, tissue. May mini fridge. Ba't nauga? Ayan, aircon. Tapos, CR. Pahinga muna kami. For dinner, titikman namin ang Tugigaraw's famous Pansit Batil Patong. Dito daw sa Jairen's Pansiteria, ang may pinakamasarap na Pansit Batil Patong dito sa Tugigaraw. Tara, tikman natin. Hi guys! So, nag-order na kami ng Pansit Batil Patong. Sila Mami, Daddy, pati si Kuya, mega yung in-order. Yung sa akin, special lang, diba? Special lang kasi baka hindi ko maubos. Pero alam ko may ibibigay pa rin ako sa kanila. Kasi busog pa ako ganun. Ito nga pala yung sauce niya. Meron siyang toyo, suka, sile, sibuyas, pati kalamansi. Yan. Nantayin lang natin yung order.
May kakaiba siyang lasa compared sa ibang pansit na natikman namin. Ang sarap! After nito, babalik na kami sa Taj Hotel. Magandang umaga. Christmas Eve na. Papunta naman kami ngayon sa Baler. Nasa 6 hours ang biyahe mula Tugigaraw papuntang Baler. Ito ang Bunton Bridge, ang longest river bridge dito sa bansa at ang second longest bridge naman next to San Juanico Bridge. Ito ang kumukonekta sa Tugigaraw at Solano, Cagayan. Ang haba nito ay nasa 1,369 meters. Binuksan ito sa publiko noong June 1, 1969. May nadaanan kaming tindahan ng merienda. Curious kami sa lasa kaya ito try namin. Yung carioca, parang katulad din ng carioca sa Manila, pero ito meron siyang buko sa loob. Masarap. Mas masarap. Tsaka hindi masyadong matamis. Hindi nakakaumay. Hindi nakakaumay. Ito naman yung murieko. Para siyang tupig yung balot niya, pero tingnan natin yung loob. Malagkit din siya na merong latik sa loob. Masarap din. Nadaanan rin namin ang Department of Agriculture's Experiment Station. Marami ring turista ang tumitigil dito para magpa-picture katabi ang malaking statwa ng baka. Pwede rin daw bumili ng mga organic agricultural products dito. Ito ang famous Ampere Rock Formation. Ito, nasa Baler na kami. Ito naman ang Digisit Rock Formation dito sa Baler. Nandito kami ngayon sa Digisit Waterfalls. Nasa tabi lang ito ng kalsada. Kayang-kaya itong akyatin within 2 to 3 minutes. Hi guys! Nandito kami ngayon sa room namin na pagsasayan namin tonight. Ipapahinga lang kami ng konti. Later on, Christmas dinner na kami. And then, after nun, pagbalik namin dito, mag-open na kami ng gifts. Hindi ko lang makita ito. Walang pangalan. Sa pusa, sa labas. Go. Anak, dala mo yung plastic na bulatan. Nasa bulsa ko po ang plastic. Siya, ibalat mo na ibalat yan.
nakikipag-jamming din si Dad sa band. Opening na ng gifts! Excited na kami ni Kuya. Merry Christmas, everyone! Happy birthday po, Jesus! Before we start our activities for today, nagsimba muna kami sa Baler Church. Nakakatuwa si Father, nagpapapasko siya sa mga bata. After naming mag-breakfast, nag-start na ang mga bata sa surfing lesson nila. Dediretso na kami sa Angeles City ngayon. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Daan muna kami sa Pantabangan Dam.
Refuel muna ulit tayo. So, bali, nakakita tayo ng mura-murang gasolina, kaya kahit kulang pa sa lapas pa ng konti sa 1 port, nagpa-pultang ulit tayo. So, ito yung nakarga. 42.8 liter sa 40 to 80 liters sa presyo 60-50 mura dito. Nasa NLEX na kami. Gabi na makarating kami sa Angeles City. Subukan sana namin ng aling lusing sisig, kaso sarado dahil Pasko. Mamamasko pa naman sana ako. Kaya naghanap na lang ulit kami ng ibang makakainan. Bye for now. Good night. Hi guys! Nag-stop over kami dito sa Angeles in Pampanga. Ngayon naman, pupunta na kami sa Papanuepe in Zambales. Nasa 2.5 hours ang biyahe mula Angeles City to Papanuepe Lake. Nasa San Marcelino na kami dito sa Zambales. Bumili kami ng mga prutas at iba pang pwedeng mabaon sa Mapanuepe Lake. Pre, magandang umaga. Ay, tatabi ko lang ha, tatabi ko lang. Sige pa, sir. Kailangan namin ng tour guide papuntang Mapanuepe Lake. Okay, sir. Magkano pre, papunta saan New Zealand? 800 po sir, balikan. Yung dala ng sasakyan? Ako, dala ng sasakyan sir. Paano susunduin nyo kami bukas? Apo sir, sa ating sundo na po sir. Pati bukas sasabihin nyo lang po yung tamang oras sir. Kasama nyo po yung sasakyan nyo sir sa loob. May CR doon? Mayroon kompleto po sir. Kompleto, may tubig. Sige. Sir, na po kayo sir. Susunod na lang. Salamat pre. Medyo nakakalito daw ang Lahar Trail. Ito ang dadaanan papunta sa lake. Makikita sa gilid ng kalsada ang lahar na nagmula sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo ang second largest volcanic eruption ng 20th century. Dahil sa lakas ng pagsabog nito, nabawasan ng 853 feet ang taas nito. Dito na magsisimula ang Lahar Trail. Medyo nakakalito nga ang daan, para kasi itong isang malawak na disyerto. Tumigil saglit si Kuya Christian para i-inform kami na tatawirin namin ang parang maliit na ilog. Ibig sabihin, tatawid tayo dyan. Kaya ta? Ay sige, ibig sabihin dire-diretso hindi ako may preno? Hindi ako magbaka naman sa pero huwag yung talapos ko yung dahan-dahan lang? Sige.
May 5 hanggang 6 na parang maliliit na ilog ang kailangan tawirin bago makarating sa campsite. May Phase 1 at Phase 2 ang Mapanwepe Lake. Una muna naming titingnan ang Phase 1. Pupunta naman kami ngayon sa Phase 2. Mas malapit ang lake at mas kokonti ang nagka-camping sa Phase 2 kaya dito namin napiling mag-camping. Walang signal at kuryente dito kaya talagang makakapag-banding kayo at mas ma-appreciate at ma-enjoy nyo ang nature. Magsiset up na kami ng tent namin. Nasaan na kayo magmamasahe? Ang Mapanwepe Lake ay napapaligiran ng mga burol at matataas na pine trees. Mami, may huli naman! Mami, huli na! Naisahan mo ako anak doon, ha? Dito kami ngayon sa Mapanwepe. Ito yung New Zealand of Zambales. Si Kuya nag-fishing dyan, may tingnan lang siya kung saan-saan siya pumunta, gano'n. Si Daddy doon natulog. Sarap tulog niya. Kasi sarap din yung kain niya. Like literal, like hindi ka na magsulat dun, no? Phase 1 dun. Dito phase 2. Dahil sa ganda nito, tinawag itong New Zealand ng Norte. Ang sukat nito ay mahigit 500 hectares at may lalim na 20 meters. Hangin. Hindi ko lang kung magda-drone shot ka. Hindi kami nakapag-drone like anywhere kasi sobrang hangin. Bawal maligo sa lake. Parang gusto ko gumulong sa grass. May mga tindahan din dito. Meron ding nag-iikot na ice cream. Nakamotor siya. Dad, kanina. Meron. Pero hindi sila bumili. Nawakan nyo yung sisi.
Nag-try ding mag-drone shot ng mga bata, kaso mahirap talagang makakuha ng maganda dahil sa lakas ng hangin. Nadala pa nga ito ng hangin at hindi na makontrol. Buti na lang hindi sa tubig naglanding. Kaso sa kabilang side ng lake ito bumagsak. Buti na lang may mga nakastambay na bangka at sinamahan kami ng mga locals para kuhanin ang drone. Nakwento nila na dati palang mga barangay ang ilalim ng Mapa Nueva Lake. Ito ay ang Barangay Aglaw at ang Barangay Buhangin. Lumubog ang mga ito nung sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Ang tanging naging palatandaan na lang nila ngayon ay ang krus sa tuktok ng Santa Barbara Church. Buti nakuha pa ang drone. Ang sweet naman ng daddy's girl. Love na love si daddy. Sarap tumigil dito. Talagang nakaka-relax. Good morning! Tulog pa ang mga bata. Fresh na fresh ang simoy ng hangin. Nahabol talaga kami ng taho. Kahit saan kami magpunta, may taho. Magva-vitamin D muna kami. 11 AM kami susunduin ng tour guide namin. Ay, for now, Mapa Nueva Lake, babalik ulit kami dito. Punta naman kami sa Bataan ngayon. Kulang-kulang 2 hours ang biyahe mula Mapa Nueva Lake papuntang Bataan. Nandito na kami sa Morong, Bataan. Ito ang Our Lady of the Pillar Parish Church. Swimming muna kami. Pauwi na kami ng Muntinlupa, pero dadaan muna kami ulit sa Angeles City para bisitahin ang aking poging pinsan. Then sa Bulacan para kamustahin ang mga kaibigang anglers namin doon. Nasa 3 hours ang biyahe mula Bataan papuntang Muntinlupa. May nadaanan kaming cute na monkey sa tabi ng kalsada. Nice to see you, pinsan. Uwi na sa lipat ng Makabaret. Nag-refuel kami dito sa May Angeles City, kaso hindi ko pala naklik yung phone nung nag-video. Buti na lang nakapag-picture din ako. Bali 39 liters ang naikarga. At dahil hindi namin natikman ang aling lusing sisig nung nag-stop over kami dito nung Pasko, binalikan namin ito. Nakaka-order ka din ng tigkakalahati. Ano? Anong lasa? Tunay na ito ang pinakamasarap na sisig na natikman ko. Correct. Pinakamasarap na sisig na natikman namin. Sarap talaga.
Iba talaga pag original. Hey guys, kakatapos lang namin kumain sa Aling Lusing, Sisig. Nag-light meal lang sila, ako, hindi naman ako nag-light meal kasi pupunta pa kami sa Tadlawa. Taldawa, para kumain ng kambing. Hindi naman ako nakainan, so yun, nagpakabusog na ako doon sa Aling Lusing. Sikat na kambingan ng Taldawa dito sa Angeles City, kaya susubukan din namin. Ko, parang bigla ako nabusog ah. Okay, tignan mo natin to. Sabaw, ang sinigang. Nasa sinigang. Yung laman. Ayos. Sarap. Anong kaibahan niya sa iba? Ngayon ako natin yung sinigang na kambing, pero masarap. Ito naman. Laman kaldereta, sabaw mo na. Masarap na, lalo na laman. Sabaw pa lang ay masarap na. Sabaw pa lang, salsa pa lang. Lalo na laman. Panalo. Malambot. Malambot. Okay. Kumain ka na. Kain na ako. Ano pang iniintay natin in order mo? Papaitan. Papaitan. Okay. Si Lia hindi kumakain ng kambing, kaya sold na daw siya kay Aling Lusing kanina. Sinigang. Kamuha sinigang. Tikman natin ang papaitan. May ubusin na namin, kaya okay na. Yung, panalo. Talagang lahat sila sa kambing. Masarap. Ngayon naman papunta na kami sa Bulacan. Dumaan kami sa Kalumpit para bumili ng longganisa. Paborito ito ng aking sexing asawa. Magte-take out muna kami ng merienda dito sa Norris Restaurant. Sikat ang kainan na ito sa kakaiba nilang pansit alanganin. This is the second time na nagpunta kami dito. Yung una, nung 2019 pa. Visited our tatays and kuyas at Bukawi, Bulacan. We're so happy to see you again po. Walang katapusang kamustahan at kwentuhan. Nag-schedule na rin kami ng fishing next week. Thank you po Mang Steve sa bigay niyong gapis. Thanks din po Ate Julieta sa pabaon yung sugpo at chocolates. Madilim na nang marating namin ang Manila. Andito na kami sa Muntinlupa. Refuel muna ulit bago umuwi ng bahay. Okay, andito na tayo sa Lapang. Bali ang total kilometer na tinakbo natin nandito sa Albang ay 125,992. So nagpa-full tank na uli ako para may record. Pero nagpa-full tank pala ako kanina sa Angeles, Pampanga dahil mas murang gasolina doon. 62. So hindi ko na i-record. 39 liters yun. So plus ito pa ngayon 13 something liters sa 850 pesos sa 64 na dito sa Manila. Ito ang total amount na nagastos namin sa diesel dito sa aming North Luzon Loop road trip. We're home. Thanks God for keeping us safe. Hi guys, kakadating na namin dito sa bahay. Namiss ko na yung mga pets ko, lalo na si Yogi. And I would like to recommend North Luzon Loop road trip, lalo na sa mga families, kasi maganda siyang experience, adventure, tas ang saya na din. Yun lang, bye!
Nagtimbang kami bago umalis ng day 1 at pagdating namin ngayong day 12 to check kung ilang kilo ang tinaas sa timbang namin. Ang may pinakamataas na gain ng timbang ay si Daddy! Inabot ng 2,197 kilometers ang North Luzon Loop road trip namin. Walang kapuguran ng mga bata. Pinaplano na agad nila ang South Philippine Loop. Please leave a like, subscribe, and hit that notification bell so you'll get notified whenever we post new vlogs. Until next time, abangan nyo ang South Philippine Loop road trip namin.